Gusto ko pong sabihin sa inyo mga kaibigan na ang pinakabigong tao sa buong mundo ay ang taong may pananaw pero hindi niya alam kung paano niya aabutin ang kanyang pananaw. Lagi po nating tandaan mga kaibigan na habang may buhay, may pag-asa. At gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayong araw na ito ang isang katotohanan patungkol po sa pag-abot natin sa ating pananaw. Ang Diyos ay naglagay ng isang pananaw sa loob mo. Tandaan po natin yan mga kaibigan. Ang Diyos ay naglagay ng isang pananaw, ng isang pangarap o ng isang pangitain sa loob mo. At gusto kong sabihin sa inyo, gusto kong maintindihan ninyo mga kaibigan, na ang naglagay ng pananaw na yan sa loob mo ay hindi yung mga taong nakapaligid sa iyo o hindi yung mga magulang mo o yung sarili mo mismo. Hindi yung mga taong nakapaligid sa iyo ang naglagay ng pangarap mo o ng pananaw mo o ng gusto mong abutin sa buhay. Ang tanging naglagay ng pananaw mo ay ang Diyos mismo mga kaibigan. Bakit? Una, kasi kilala ka ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, dalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ang pananaw mo ay inilagay ng Diyos. Ikaw ay nilikha ng Diyos na kanyang kalarawan at kawangis. Kaya kilala ka ng Panginoon. Kilala ka ng Diyos. Kilala ka ng iyong manilikha. Huwag mong sabihin na hindi mo kayang abutin yung pananaw mo, hindi mo kayang gawin yung pangarap mo sa buhay. Yung kakayahan nyo po ay sinadyang ilagay ng Diyos sa loob mo para maabot mo yung iyong pananaw sa buhay. Sapat yung kakayahan mo para magawa mo ang pananaw mo o yung gawaing ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Bago ka likhain ng Diyos, unang niyang nilinaw ang layunin. Yung pananaw mo, unang inalam mo na ng Diyos. Yung pinag-aralan mo na ng Diyos, inunawa mo na ng Diyos yung pananaw mo, yung pangarap mo, bago kanya nilikha. At nung likhain ka ng Diyos, ang kakayahan para maabot mo yung pananaw mo ay inilagay ng Diyos sa loob mo. Kaya wala kang sapat na dahilan para sabihin mo sa Panginoon na hindi ko magawa, susuko na ako o hindi ko maabot yung pananaw ko sa buhay.